Sino ang apat na pinakamatitinding anghel sa Biblia? Marami sa atin ang pamilyar sa mga espiritual na nilalang na tinatawag na anghel. Halos lahat ay may alam o narinig na tungkol sa kanila, kaya nga madalas silang lumalabas sa mga kwento, musika, sining, libro at pelikula. Pero kahit madalas silang mabanggit, kaunti lang talaga ang alam natin tungkol sa kanila. Ang mga anghel ay pamilyar, pero nananatiling misteryoso. Kaya sa video na ito, pagtutuunan natin ng pansin ang apat sa pinakamakapangyarihang anghel ng Diyos ayon mismo sa Biblia. Siguraduhin mong tapusin ito dahil ang pang-apat ang pinakamatindi. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara, at ating alamin kung sino ang apat na pinakamatitinding anghel ayon sa Biblia. Ang mga anghel ay mga nilikhang espiritual na nilalagay ng Diyos para maglingkod sa mga mananampalataya. Sila ang mga mensahero ng Diyos. Sa makatuwid ay binanggit sa aklat ng mga Hebreo na hindi mabilang ang mga anghel sa langit. Pero kakaunti lang ang tinukoy sa kanilang pangalan sa Biblia. Isa pang mahalagang linawin, ang mga anghel ay hindi kaluluwa ng mga yumaong tao. Ayon sa Biblia, ang mga anghel ay ibang uri ng nilalang. Sila ay nilikha ng Diyos bago pa ang tao. Sa aklat ng mga awit, ang tao ay nilalang na mas mababa ng kaunti sa mga anghel. Ibig sabihin, magkaibang klase talaga tayo. Ang unang pinakamatinding anghel ay walang iba kundi si Miguel. Siya ang arkanghel o ang pangunahing pinuno ng mga anghel. Kilala siya bilang mandirigma ng Diyos, ang tagapagtanggol ng mga anak ng Diyos. Sa aklat ni Daniel, inilarawan siyang ang dakilang prinsipe na nagbabantay sa bayan ng Diyos. At sa Apokalipsis, siya ang nanguna sa pakikipaglaban kay Satanas sa langit. Nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. At ang dragon ay natalo. Maging sa libro ni Daniel, si Miguel ang tumulong sa anghel na hadlang ng prinsipe ng Persya upang makarating ang mensahe kay Daniel. Ipinapakita nito na si Miguel ay hindi lang mandirigma, kundi protektor ng bayan ng Diyos. Sunod naman ay si Gabriel. Siya ang kilalang tagapagdala ng mensahe, lalo na tuwing may dakilang balitang ipapahayag. Sa aklat ni Lucas, siya ang nagbalita kay Zacarias sa pagdating ni Juan Bautista, at siya rin ang naghatid ng balita kay Maria tungkol sa kapanganakan ni Jesus. At pumasok ang anghel sa kanya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo." Maging si Jose ay pinanaginipan ni Gabriel para ipaliwanag ang milagrosong pagbubuntis ni Maria. Kahit mabuting balita ang dala ni Gabriel, madalas siyang ikinatatakot ng mga nakakita sa kanya. Si Zacarias, Maria at maging si Daniel ay natakot sa kanyang presensya. Ipinapakita kung gaano kabigat at makapangyarihan ang kanyang otoridad. Ang ikatlo ay si Abaddon. Si Abaddon ay kilala rin sa pangalang Apollyon. Siya ay hindi masyadong kilala, pero napakahalaga ng kanyang papel, lalo na sa mga huling araw. Ayon sa libro ng Apokalipsis, siya ang anghel ng bottomless pit o kalaliman, isang lugar ng matinding pagdurusa. Siya ang hari ng mga mapanirang espiritu at mamumuno sa pagpapakawala ng mga masasamang nilalang sa huling panahon. At sila'y may haring pinuno sa kanila, ang anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa Hebreo ay Abaddon at sa Griego ay Apollyon. Si Abaddon ay makapangyarihan hindi sa pagkalinga kundi sa pagsasakatuparan ng katarungan ng Diyos sa huling panahon. Ang ikaapat at panghuli sa ating listahan ay walang iba kundi si Lucifer. Oo, tama ang narinig mo. Si Lucifer ay isa sa mga orihinal na anghel ng Diyos. Isa siya sa pinakamaganda at pinakamataas na nilalang sa langit. Pero dahil sa kanyang kayabangan, pinili niyang maghimagsik laban sa Diyos.
Sa aklat ng propetang Isayas, inilarawan kung paano niya ginusto na maging kapantay ng Diyos. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Sa aklat naman ni Ezekiel, inilarawan si Lucifer bilang tatak ng kasakdalan, puspos ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Bawat mamahaling bato ay kanyang baluti, hanggang sa masumpungan sa kanya ang kasamaan. Si Lucifer ay dating pinahiran na kerubin, isang mataas na uri ng anghel. Pero dahil sa kanyang pagmamalaki at kagustuhang sambahin, siya ay ibinagsak mula sa langit. At kahit bumagsak siya at kilala na ngayon bilang Satanas, isa pa rin siya sa pinakamakapangyarihang nilalang na nilikha ng Diyos. Inilarawan siya sa aklat ni Juan, kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kaniya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Pero tandaan natin, may hangganan ang kapangyarihan ni Satanas. Kailangan pa rin niyang sumunod sa pahintulot ng Diyos, tulad ng mababasa sa aklat ni Job. At sa huli, tiyak ang kanyang pagkatalo, gaya ng nakasaad sa aklat ng pahayag. Ang pagkilala sa apat na makapangyarihang anghel na ito, Lucifer, Miguel, Gabriel at Abaddon, ay hindi lang basta kaalaman sa Biblia. Sa halip, isa itong paalala sa ating lahat na kahit gaano pa sila makapangyarihan, wala silang kapantay sa kabanalan at kapangyarihan ng Diyos. At kung ang mga tulad ni Lucifer na dati niluwalhati sa langit ay bumagsak dahil sa kayabangan, ganoon din tayo kapag pinairal ang pride, pagrebelde at kasalanan, tiyak din ang pagbagsak. Ngunit gaya ni Miguel at Gabriel, ipinapaalala sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagsunod, pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Sila ay huwaran ng katapatan, hindi sa sarili kundi sa kalooban ng Panginoon. At sa mga huling araw, habang pinapaalalahanan tayo ni Abaddon na may darating na hustisya, tayo naman ay hinihimok ng Diyos na magising, magsisi at lumapit sa Kanya habang may panahon pa. Kaya kapatid, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang maging makapangyarihang nilalang para maging mahalaga sa mata ng Diyos. Ang kailangan lang ay isang mapagpakumbabang puso, handang sumunod at tapat na pananampalataya. Kaya habang may pagkakataon pa, piliin mong lumakad sa liwanag at hayaan mong ang Diyos ang siyang maghari sa buhay mo. Naway nagustuhan mo ang video na tinalakay natin ngayon hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.